Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mula sa mga aral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po ang huling pag-aaral natin mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam biidnillah. Sa taon ng pangsyam sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng Hajj ang mga Muslim na sa pamumuno ni Abu Bakr As-Siddiq. Ito ay sa pamumuno ni Abu Bakr As-Siddiq na siya ang magsasagawa ng Hajj para sa mga Muslim na magiging amir o pinuno sa Hajj na ito. At kanya ring isinugo si Ali bin Abi Talib kasama ni Abu Bakr As-Siddiq upang iparating sa mga musyrikin na sila ay nakatira sa Makkah at malalapit sa Makkah na iparating sa kanila ang pagpapahayag ng baraah. Ibig sabihin ay kalayaan na wala ng pananagutan dito ang mga Muslim o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Kaya dito ay inutusan sila sa pamamagitan ni Ali bin Abi Talib na pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala nang matitirang mga musyrikin. Mga musyrikin, sila yung mga tao na sumasamba sa mga ribulto, sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang matitira sa kanila na nakatira sa Makkah at sa lugar na kung saan dito ay nandito ang Kaaba. Dahil dito, kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya bago siya magsagawa ng Hajj sa pangsyam na taon ng paghijra ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinauna niya si Abu Bakr As-Siddiq. Ganun din na isinugo niya si Ali bin Abi Talib para ipahayag sa mga musyrikin na sila ay malaya na pero wala na sila sa pananagutan ng Islam. Kaya sila ay pinapaalis sa lugar na tinatawag na Makkah. Dahil dito, kabilang ito sa tinatawag na paghahanda ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sunod na taon na kanyang pagsasagawa ng Hajj. At dahil dito, kasama rin sa inutusan niya na magbahagi sa kanila sa mga musyrikin ay ang pinakamalapit sa kanya, ang kanyang pinsan na si Ali bin Abi Talib. At kabilang ito sa kainaman ni Abu Bakr As-Siddiq at si Ali bin Abi Talib na sila ang ginawa niyang namuno sa araw ng Hajj sa taon ng pangsyam na taon ng hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pang-10 taon ay siya ay nagsagawa ng Hajj. Ibinalita niya nung dumating si Abu Bakr As-Siddiq at ibinalita ng mga sahaba na sa taon ng pang-10 taon ay magsasagawa ng Hajj si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay dumating ang napakaraming mga Muslim sa iba't ibang mga lugar na sila ay gustong magsagawa ng Hajj kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay naglakbay mula Madina at papunta na Makkah para magsagawa ng Hajj. Nung sila ay dumating, sila ay nagtawaf ng tinatawag na Tawaful Qudum. Pagkatapos sinagawa nila yung tinatawag na pagsasagawa ng Hajj sa taon na ito. Kasama sa mga inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa mga itinalaga o yung mga namumuno. Al-amr bis-sam'i wa ta'ah liwilayatil amr. Ibig sabihin, kasama ito sa mga payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang khutbah ay ang pagsunod sa mga pinuno. Pagsunod sa mga pinuno na itinalaga o na pagkasunduan ng mga pinuno. At pagkatapos ng khutbah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinaba
ang talata na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ngayong araw ay kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko sa inyo, ginanap ko sa inyo ang mga biyaya ko sa inyo, wa raditu lakum al-Islam dina, at ikinalugod ko sa inyo na ginawa ko sa inyo na inyong relihiyon ang relihiyong Islam. Kabilang ito sa patunay na ang ating relihiyon ay kompleto na. Ibig sabihin ay malapit na rin ang kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil na iparating na niya sa mga tao ang kanyang mensahe na ito ang Islam, na kompleto na niya. Kabilang ito sa dapat din nating maalala na ang Islam ay wala na pong walang dagdag, walang bawas. Ibig sabihin ay kompleto na po. Kaya sino man ang gumagawa ng mga panibagong mga pagsamba, panibagong mga tinatawag na pagsamba na walang dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah, at mula sa napagkasundo ng mga sahaba, na ito tinatawag na bid'a na gawain, ay ito po ay tinatawag na pagpapatunay na parang sinasabi ng tao na kulang ang relihiyong Islam. Kapag sinasabi ng isang tao na mayroong pagsamba na bago, so ito pong paggawa ng bid'a ay kabilang sa malaking kasalanan sa Islam, na kabilang sa patunay na ang ating relihiyon ay wala pong mga bago na idadagdag sa ating pagsamba, kundi kompleto na ito. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, lahat ng bid'ah, lahat ng ibinago sa relihiyon ng pagsamba, idinagdag ito, hindi siya kasama sa relihiyon, ay ito ay tinatawag na pagkaligaw. At ganoon din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsagawa ng umrah o nagsagawa ng hajj, at kanya ring sinabi nung siya ay nasa Arafah, lita'khudhu anni manasikakum fa inni la ajri la'alli la ahujju ba'da hajji hadihi. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim, na habang siya ay nasa Arafah, nakunin niyo ang inyong mga gawain sa pagsasagawa ng hajj at iba pang mga pagsamba sa akin. Tingnan nyo kung ano ang aking ginagawa, yun ang gawin nyo. Dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ko alam kung ako ay makapagsasagawa pa ng hajj sa darating ng mga taon. Ito ay kabilang sa pagpapatunay rin na nagpapahiwatig na rin si Propeta sallallahu alaihi wasallam na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ang kanyang kamatayan, pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin ang tarbiyah, yung makikita natin ang turo, epekto ng turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba sa ginawa ni Umar. Si Umar bin Khattab, nung siya ay nagtawaf, ay hinalikan niya ang tinatawag na Hajarul Aswad. At kanyang sinabi, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sinabi ni Umar bin Khattab, nakatotohanan na alam ko na ikaw ay isang bato lamang, walang maidudulot na masama at mabuti. Ngunit kung hindi ko lang nakita si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay hinalikan niya, ay hindi kita hahalikan. Isang mananampalataya dapat niya malaman ito sa kanyang akida, na ang Hajarul Aswad, ayan ay nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayan ay bato mula sa paraiso ni Allah. Ngunit ang bato na ito ay sunnah na halikan natin, hawakan natin, kung hindi ay gumanon tayo sa ating kamay, sa kanan ng kamay natin, kapag hindi natin kaya na ito ay hawakan. Dito makikita natin yung akida dito na hindi natin sinasamba ang Hajarul Aswad. Kaya sinabi nga ni Umar bin Khattab, alam ko na wala kang maidudulot na mabuti masama. Isa ka lang, kumbaga iba to sa paraiso. Ngunit, ito ay tinatawag na sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa ni Propeta na hinalikan niya ang bato na ito. Kabilang din ito sa kainaman ng pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang akida rito ay ang hajar, katulad ng pagharap natin sa kibla. Ito ay pagsunod lamang natin sa utos ni Allah at hindi ito pagsamba sa kibla. Walang Muslim na sinasamba ang kibla. Ang Muslim ay sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang utos ni Allah
ay kapag ikaw ay magsala, ikaw ay humarap sa kibla bilang pagkakaisa rin ng mga Muslim at bilang pag-utos, bilang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa dapat nating malaman, noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natapos na ang kanyang tinatawag na Hajj, at sa kanyang Hajj, siya ay nagbigay ng payo, khutbah, na para siyang nagpapaalam. At kompleto ang kanyang binigay na mensahe sa kanyang mga sahaba, at siya rin ay nagbigay ng natatangi na kanyang khutbah sa mga kababaihan. Kabilang sa mapupulot natin na aral dito ay sunnah, mainam, na magkaroon ng mga pag-aaral mula din sa mga kababaihan. Hindi lamang ang nag-aaral ay ang mga kalalakihan. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay siya sa panahon na siya ay nakhutbah ng natatanging oras niya na itinangi niya ang paksa na ito para sa mga payo sa mga kababaihan. Kaya po, kung may kakayahan tayo ay dapat ay meron tayong mga lectures sa mga kalalakihan, at ganoon din na meron ding lectures, mga pag-aaral sa Islam sa mga kababaihan. Dahil ang relihiyon po natin ito po ay pangkalahatan. Yan ay kabilang sa mga aral na mapupulot natin sa pagsasagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Hajj, o yung tinatawag na huling pagsasagawa ng Hajj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong bumalik si Propeta sallallahu alaihi wasallam, binabasa kanya yung talata na sinabi ni Allah na idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dito ay idza jaa nasrullahi wal fath, kapag dumating ang ang tulong ni Allah at yung fath. Ang fath yung pagbubukas, yung pagsakop nila sa Makkah, at pagkatapos yung pagdating ng mga napakaraming mga nagmuslim na grupo-grupo na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina upang iparating nila ang kanilang pagtanggap sa relihiyong Islam. At yan ay pagkatapos ng labanan sa Tabuk ay unti-unting nagsidatingan hanggang sa malapit ng pagsasagawa ng Hajj ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming mga nagsidatingan sa Madina para iparating nila ang kanilang pagsaksi na walang ibang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, sa aya na ito, ay tanda rin ito ng kamatayan o napapalapit na kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil darating yung tinatawag na napakarami mga tao na magbumuslim. Kabilang ito sa mga tanda ng malapit ng kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay unti-unti na dahil sa kanyang katandaan, siya rin ay nagkasakit. At noong mga malapit na yung tinatawag na kanyang kamatayan, ay hiningin niya sa kanyang mga asawa na siya ay alagaan sa bahay ng kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha. At dahil sa hindi niya kaya sa mga panahon na ito na siya ay ibigay niya ang karapatan ng bawat asawa niya araw-araw, lalo na sa pagpunta sa kanila, pagbisita sa kanila, dahil siya ay nagkasakit at siya ay tinatawag na wala ng kakayahan sa mga panahon na ito. At pumayag naman ang kanyang mga asawa, kaya siya ay nanatili sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Kabilang ito sa kainaman ni Aisha radhiyallahu anha na nabanggit sa hadith na kabilang sa pinakamamahal na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Aisha radhiyallahu anha na anak ni Abu Bakr As-Siddiq. Dito rin, kabilang sa mapupulot na aral natin dito ay ang pagiging makatarungan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagpaalam sa kanila dahil wala na siyang kakayahan. Dahil sa kanyang katandaan, ganun din dahil sa tinatawag na siya ay nagkasakit, at upang tinatawag na hindi siya mahirapan ay doon siya humingi ng pabor sa mga asawa niya na doon siya mananatili sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Bago ang kanyang kamatayan, kabilang sa mga nangyari na ikinatuwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa oras na yun ay mamamatay siya. Sa Fajr ay nagsala ang mga Muslim sa pamumuno ni Abu Bakr as-Siddiq. Binuksan niya yung kortina at nakita niya sa pagitan ng masjid at ang kanyang bahay, nakita niya ang mga Muslim na sila ay nagsasala, kanyang mga kasamahan sa pamumuno ni Abu Bakr as-Siddiq, na halos mafitna. Ibig sabihin ay sa sobrang tuwa ng mga sahaba ay halos putulin nila ang kanilang sala. Hindi yung tinatawag na fitna dun sa hadith, ay yung nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay dumungaw at nakangiti nung nakikita nila na nagsasagawa ng sala ang kanyang mga sahaba. Dahil dito ay sobrang tinatawag na ang kasiyahan ng kanyang mga sahaba. At dito ay ngumiti si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos sa araw na yon ay namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw ng Lunes sa buwan ng Rabiul Awwal, sa pang-11 taon ng paghijra, paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha radhiyallahu anha kanyang kinuwento na noong dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamatayan, ay siya ay nakahiga kay Aisha radhiyallahu anha, at kabilang sa narinig niya ay yung tinatawag na bago mamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi na Allahumma ar-rafiq al-a'la. Pinapili siya at kanyang pinili ang pamumuhay sa mundo o ang kabilang buhay na ito ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na paraiso ni Allah, ang rafiq al-a'la, ang kamatayan. At dito halos ang mga taga Madina sa mga panahon na ito ay hindi nila alam ang gagawin nila. May mga tao na naniwala, may mga tao na hindi naniwala sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama si Umar bin Khattab sa hindi maniwala sa pagkamatay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Umar bin Khattab sa mga tao, "Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yamutu hatta yaqtul Allahu al-munafiqin." At hindi siya mamamatay maliban sa iutos niya ang tinatawag na pakikipaglaban o pagpatay sa mga munafiqin. Sila yung mga mapagkunwari. Sila yung mga nagmuslim sa pangalan lamang, pero hindi sila tunay na nagmuslim, kundi ay sinisiraan din nila ang relihiyong Islam. At kabilang sa mga nabanggit din ay kanilang binanggit na sinabi rin ni Umar na siya ay hindi namatay, bagkus siya ay pumunta sa kanyang Panginoon, katulad ng nangyari kay Propeta Musa alayhi salam, na siya ay nawala, pumunta sa isang lugar para makipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kasama sa mapupulot natin na aral dito ay ang tinatawag na akidah o manhaj, yung paniniwala ng isang tao, prinsipyo ng isang tao. Dumating si Abu Bakr as-Siddiq at kanyang sinabi kay Umar na tumigil ka, at pagkatapos siya ay tinatawag na tumayo sa mga tao at pinuri si Allah at nagsalita na kanyang sinabi na amma ba'd, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sino man, sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq, sino man ang sumasamba sa inyo kay Muhammad, ay tunay na si Muhammad siya ay namatay na. Aqida, paniniwala. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang dakilang propeta, huling propeta. Ngunit katulad natin na siya rin ay tao. Siya rin ay alipin. Kaya nga kapag tayo ay nagsyahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ni Allah. Alipin at sugo ni Allah. So dito tayo ay nandito tayo sa gitna. Siya ay alipin at siya ay propeta. Dito sinabi niya, binanggit niya yung aya na sinabi sa banal Quran, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Wama Muhammadun, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na siya lamang ay isang propeta na katulad ng mga nauna sa kanya na mga propeta. Hindi siya Panginoon, kundi siya ay isang tinatawag na propeta din. Dito sa mga panahon ng kanyang kamatayan ay nagtipon-tipon ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes sa tinatawag na Saqifatu Bani Sa'idah, at sila ay nag-usap-usap hanggang sa pinili nila na maging pinuno nila si Abu Bakr as-Siddiq.
At ito ay makikita nila, ito ay nalaman nila dahil sa mga bagay na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya rin bawian ng buhay, ay kanya nang sinasabi na kapag wala ako ay pumunta kayo kay Abu Bakar. At noong siya ay nagkasakit na, sinabi niya sa kanyang mga asawa, sa mga sahaba, muro Abu Bakar ayusallibin nas. Utusan niyo si Abu Bakar, sabihin niyo sa kanya na utos ko na kayo na siya ay magsagawa ng salah, mag-imam sa mga tao. Kaya kabilang yan sa mga patunay, siya rin ay inutusan sa pagsasagawa ng Hajj sa pang-siyam na taon ng paghitsura ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito sa mga panahon na ito, maraming mga tanda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinaparating niya sa mga sahaba na ang magiging pinuno kapag namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar As-Siddiq. Dito natagalan sila sa paglibing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang propeta, hindi katulad ng normal lamang na tao. At dahil dito nagkaisa sila at sinunod nila ang sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang mga propeta ay sila ay nililibing kung saan sila namatay. Kaya ang libingan ngayon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito yung kwarto ni Aisha radhiyallahu anha kung saan inabutan ng kamatayan doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam at doon siya mismo nilibing sa kanyang kwarto kung saan siya namatay. Kabilang sa mga paalala na makikita natin dito ay ang libingan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kamatayan ay hindi po nasa loob ng masjid ng propeta. Ito po ay nasa labas ng bahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay sa kwarto ni Aisha radhiyallahu anha. Ngunit sa pagpapalawak ng masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa dumating na mga panahon dahil sa dami ng mga nagmumuslim at dumarating sa Madina ay pinalawak ang masjid kaya nakapasok dito ang libingan ni Abu Bakar As-Siddiq na kung saan nilagyan nila ng napakalaking harang para ito ay hindi nakikita at hindi nabibilang sa tinatawag na masjid. Ngunit ito ay nasa labas bagkus ito ay kwarto ni Aisha radhiyallahu anha at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sila ay tinatawag na nilibing nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito ay ang tinatawag na akida ng isang mananampalataya. Ang akida ng isang mananampalataya ay dapat na tinatawag na meron siyang tinatawag na wasatiyah. Siya ay meron siyang tinatawag na paniniwala na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo ni Allah. Siya ay pinili ni Allah, huling propeta, may mga himala na ibinigay sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dapat rin nating alalahanin na siya rin ay isang alipin katulad natin. Siya rin ay tinatawag na tao na katulad natin. Kaya hindi dapat na tayo ay manalangin sa kanya. Ibig sabihin ay may mga tao na sila ay nanalangin na, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, biyayaan mo ako ng bata, anak. Biyayaan mo ako ng asawa. Biyayaan mo ako ng kayamanan. Maraming mga ganyan na mga paniniwala. Katulad ng paniniwala ng mga Sufiya. Sila ay tinatawag nila ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya sila ay nagpapadala ng sulat sa mga pumupunta ng Madina na gustong iparating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay mali. Yan ay gawaing shirk. Bagkus si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad natin na siya ay tinatawag na tao rin. Ngunit siya ay dakilang sugo na sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga makikita natin dito na siya ay namatay. At wala siyang kakayahan na pakinggan niya kung ano yung mga tinatawag na mga hiling natin. Kaya dapat kapag tayo ay manalangin lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakarinig at may kakayahan sa lahat ng bagay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay ay nananalangin ang mga sahaba na, Ya Rasulullah, ipanalangin mo ako kay Allah na ganito. Okay? At nanalangin naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay katanggap-tanggap kay Allah. Ngunit pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga sahaba ni isa na tinawag nila ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi sila ng tulong sa kanya. Kaya kinakailangan na malaman natin ito bilang akida ng isang mananampalataya.
Kabilang sa mga nabanggit sa kalungkutan ng mga taga-Madina at ganun din ang ibang mga Muslim na nakarinig sa kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanilang sinabi sa hadith ni Anas radiyallahu anhu, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kull shay. Nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay halos lumiwanag ang lahat ng bagay. Ang puso, ang lahat ay lumiwanag sa pagdating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull shay. Ngunit sa panahon ng kanyang kamatayan, halos dumilim na ang lahat dahil sa kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dahil sa kanilang nakitang kabutihan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabutihan ng kanyang pag-uugali, kabutihan ng kanyang pakikitungo sa kanyang mga kasamahan. Kung tayo nga, mismo kaibigan natin na napakabuti sa atin, makikita natin na kapag tayo ay siya ay nawala sa buhay o namatay, tayo ay malulukot. Paano kaya? Paano pa kaya kung ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang propeta na kung saan siya ay nakita nila ang kanyang pag-ugali, na nakasalamuha nila, kung nakita nila ang kanyang pananalita, nakita nila ang kanyang pag-ugali, sino ang hindi malulungkot? Tayo nga, nababasa lang natin ang kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lumuluha tayo sa kabutihan ng kanyang pag-uugali. Paano pa kaya ang mga tao na sila ay nakasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Bilal ibn Rabah sa mga panahon na kamatayan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya kayang mag-adan. Hindi niya kaya mag-adan. Kapag siya nag-aadan, sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hindi niya kayang ituloy ang adan dahil naalala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasama na pinapaadan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Madina nung nabubuhay pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi na arihna biha ya Bilal, o Bilal, itayo mo ang sala para tayo ay makaramdam ng kaginhawaan. At si Bilal ibn Rabah ay hindi siya nanatili sa Madina. Hindi siya muli nag-adan sa masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil kapag siya ay nag-aadan na kanyang sinasabi na asyhadu anna Muhammadan, Muhammad, na alala niya yung pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi niya kayang banggitin dahil sa kanyang pagmamahal. At minsan dumating si Bilal at siya ay bumisita sa Madina at hiniling nila na siya ay mag-adan. At nung siya ay dumating doon sa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hindi niya maituloy ang kanyang adan at nag-iyakan lahat ang mga tao sa Madina, subhanallah. At naalala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po ang hangarin dito ay pakinggan lamang natin. Ngunit ang kwento sa hadith ni kwento sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dapat po na ito ay alamin natin, isabuhay natin, at ito ay ibahagi natin. Wala pong pinakamainam na kwento na nabanggit dito sa mundo maliban sa kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay isang propeta, huling sugo na isinugo sa mga jin at saka sa mga tao. At kumpletong pamumuhay ang dala niya, at kumpletong kasiyahan ang dala niya, na kung ito ay sa buhay natin, ay magtatagumpay ang ating buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya nawa ay nakapulot tayo ng aral sa mga talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na ito ay maisabuhay natin at maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at sa iba pang mga tao na nakikita natin na mayroong kabutihan sa kanila. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat, at inshallah meron tayong mga kukunin na mga pag-aaral, pero itong pag-aaral na ito sa series ng mga aral sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ang pinakahuling pag-aaral. At hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagatimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po muli ng sumusubaybay sa inyo. Ako po ay humihingi ng payo, humihingi ng kapatawaran sa inyo kung meron ako mga pagkukulang sa kwento talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ko nabanggit o mayroon akong pagkakamali. At dahil yun sa pagiging isang tao natin na tayo ay maraming pagkukulang,
At ako ay humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala muli na tayo ay kanyang gantipalaan sa ating pakikinig ng kanyang talambuhay, katalambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli ako ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.